Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating programang Manage Life Radio sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, no? Kahit late na po tayo sa ating pag-aaral, ngunit nais ko pong iparating sa inyo itong bagong kaalaman naman sa lesson number 5, Making Savings Automatic. Dapat po nating maintindihan na ang pagsisave po talaga ay isang practice na dapat pong gampanan ng isang tao kung gusto talaga niyang umahon sa kanyang buhay. Now, I am challenging everyone who are listening right now. Please tune in regularly to our Managed Life Radio. This is my Managed Life Radio 108, lesson number 5. But before we will continue, gusto ko pong batiin ng magandang araw lahat po ng ating mga kaibigan sa PinoyInvestor.com with Uming Tawid at maging sa ating mga kaibigan sa Investing in the Philippine Stock Market Tips and Tricks. Sa lahat po ng ating mga kaibigan, Sir Mark Matarana, salamat po sa pag-approve ng aking mga post. Sir Joseph Gamboa or Jack Gamboa, maraming salamat po sir sa patuloy na pagre-remind. At kung meron na akong mga pagkukulang o pagkakamali, no, siya po yung nag-guide sa akin na merong konting discrepancies dito, merong pagbabago. So salamat po sa mga updates at information. Tulad po ng nabanggit ko doong MLR 104 po patungkol sa SSS, binago na po daw ng SSS ang kanilang sistema. So atin pong napag-alaman mga kaibigan na hindi na effective yung last 5 years saka ka mag-i-invest, no, o saka ka babanat doon sa sagad sa SSS. Ngayon daw dahan-dahan taon-taon dapat merong increasing yung paghuhulog, no, in the long run. So natututo na rin sila mga kaibigan, no. Magaling na rin ang SSS dahil alam nila na may iba na nakakaalam na ng sikretong yon. So maraming mga tao na ginagamit ito. So anyway, maraming salamat po Sir Jack Gamboa or Joseph Gamboa for informing us about this latest update on SSS. So maraming salamat din kay Sir Uming Tawid. Siya pong nagiging guide ko po sa stock market. Siya rin po yung nagbibigay sa akin ng mga ng Excel na kung saan paano i-compute kung paano ba palakihin ang resources. So maraming salamat po sa inyong patuloy na paggagabay sa akin at pagsama sa akin. No, minsan humihingi din ako ng tulong kay Sir Glenn Apaseble at sa iba pang mga mentors ko na naging katuwang ko rin, no. Hopefully, no, time will come. We will work together as a team, conducting seminars together, no, in the Philippines in the future. Probably hindi sa ngayon, but in the future, no, I am so excited to join you and to be part of your team if ever there will be a seminar to be conducted by you. So, isa pong malaking kagalakan sa akin na makasama ko po kayo sa entablado, na makasama ko po kayo sa stage upang magturo po ng financial education. Ngayon po ay pag-aaralan natin, ulitin ko po, ang Making Savings Automatic. So pupunta na po tayo diretso sa ating screen upang pag-aaralan po ang ating Making Savings Automatic. Paano nga po ba ito gagawin, no? So let's continue with our discussion. Minsan pa po sasabihin ko na ang The Late Start Investor Class ay hindi ko po pagmamay-ari, kundi hiniram ko lang po at napag-alaman kong ito'y malaking tulong para sa atin. So maraming salamat kay John Wasik at sa Nightingale Conant Corporation sa paggawa ng programang ito mga kaibigan, no. So once again, welcome to the Late Start Investor Class. So session 5 na po tayo, Making Savings Automatic. Now, life expectancy by country. Sa South Africa, para sa kanila, ang pamumuhay nila doon is they will survive only or they will live as long as 42.4 years old. Sa Russia naman, medyo matanda-tanda, no? Medyo 65.9. Hindi dito kabilang ang Pilipinas. Nagtataka ko, hinahanap ko nga yung Philippines, wala dito. Sa India, kung makikita ninyo, pataas ng pataas. Sa Japan naman po, inyong mapapansin is 82.1. Sa Israel is 79.7. So, ang gandang marinig na may mga lugar sa iba't ibang bansa na ang expectancy nila sa buhay nila ay medyo mahaba-haba. So, my question is, if your life will last that long, what will you do with your life? How do you spend your life? Now, kung ang expectancy mo is 80 years old, katulad ng sa France, when you retire by the age of 60, you have still 20 years to live. My question is, do you have enough money? Have you saved enough for your retirement? Yun po ang tanong. Kung yun ang life expectancy ng tao, ang tanong, mayroon ba talagang sapat tayong pera pang-invest po or para mag-sustain sa ating retirement program? Sabi po ni George Claso sa kanyang libro, The Richest Man in Babylon, pay yourself first. The word pay yourself first is the idea that you make automatic contributions to your savings plan.
your retirement plan or whatever you choose to set up. Sa Amerika po, meron silang tinatawag na automatic investment plan, no? EIP. Sa Pilipinas, wala po tayo niyan, no? Maliban na lang po siguro na gagawin ninyo sa bangko yan, bawat dating ng pera niyo, halimbawa, nagsasahod po kayo sa BDO. Example ha, nagsasahod po kayo sa BDO, automatically po yung pera ninyo ay napupunta sa BDO. Ngayon, kung pwede po kayong gumawa ng isang easy investment program sa BDO, meron po silang tinatawag na EIP program, no, Easy Investment Plan, sa UITF. Pwede rin po kayo doon mag easy investment plan, no, na automatic na po, no, pagtanggap mo ng sahod, yung natira na lang ang gagastusin mo. Yung deduction sa iyo ng bangko, dinidak na nila buwan-buwan, papunta doon sa investment program mo. Ganon din po ang ginagawa ko ngayon, no? So every month, kahit ang sahod ko hindi dumadaan doon, pero naglalagay talaga ako para sa easy investment program ko for UITF. So that's my challenge also for other people na gawing automatic ang pag-i-invest. Gawing plano, wag talagang basta na lang mamuhay na walang plano sa buhay. Because sabi po ni Jemron, if you don't have plan for your life, for sure someone or somebody will plan for you. But did you know what's their plan for you? Not much. Hindi po ganun kalaki ang plano nila para sa iyo kasi hindi nila buhay yun eh. Buhay mo yan eh. So kung meron mang tao na talagang magpaplano para sa buhay o sa buhay niya, walang iba po na pinaka-the best na magpaplano kundi tayo po. So pay yourself first by savings and putting them into your retirement plan. Punta po kayo sa SSS, no? Huwag po talagang kalimutan yung SSS kasi isa po yan, lalo na kung matatakutin ka talaga, isa po yan sa safety net natin na pwede tayong lumago sa finances, no? At magkaroon tayo ng retirement program. Pero kung halimbawa risk taker po kayo, then why not invest on stock market? Or why not start in mutual fund? Kayo na po ang mamili. Now, pay yourself first. Ito po ang dapat nating intindihin. Disposable income minus savings and investing equals spending money. Ang nangyayari po kasi binaliktad ng tao. Yung disposable income nila, ginasto muna, tapos yung equals sa kanila sinisave, tapos ininvest. So anong mangyayari? Walang matitira. Which is a wrong concept or a poor mindset with regards to resources. Sabi sa kanila ako magsisave pag may matira. So anong mangyayari? Walang matitira. Now, how much is enough? You have to identify kung magkano lang talaga ang kakailanganin mo. Now, paano natin gagawin yan? Simple lang po. Kung halimbawa, sasabihin natin how much is enough, magkano ba talaga ang gusto mong abutin sa buhay? Simple. Monthly income desired, magkano ba talaga ang gusto mong income monthly? Kung gusto mo ng income monthly na 1 million, kayo po yan, no? I-times 12 ninyo, times 120, times 10, no? Ngayon, kung ang income na gusto nyo naman ay hindi ganun kalaki, 50 mil lang, 50,000 lang. Ibig sabihin, from 1 million, layo, no? Binagsakan, 50,000. So, 50,000 times 12 times 10 equals 6 million. Ibig sabihin, 6 million po ang dapat ninyong i-invest. Ngayon, sa 6 million po yan na i-invest ninyo, expected that it will accumulate or it will generate 10% revenue, then, meron po kayong 50,000 a month na income. Kung pagpalagay na natin kahit 10%, taon-taon ang tutubuin ng pera ninyo, ibig sabihin meron kayong 50,000 a month. So ulitin ko po, kung gusto nyo ng income na 50,000 a month na hindi ka na magtatrabaho, make a goal to earn 6 million pesos. 6 million po, ulitin ko, 6 million, that will be your goal na enough na ilagay mo sa isang investment program in mutual fund, in cooperatives ba kaya, o di kaya in stock market, no? O di kaya in real estate. It's up to you, providing that it will generate 10% of income and enough na po yan pangbayad or panggastos mo taon-taon, no? Now, picture of people who pay themselves first. So, ito yung mga nangyayari, no? Ang maraming tao ay merong kita, job. Tapos, from job, pupunta sa expenses, at ang mangyayari, ubos lahat ng pera. Ang iba, hindi na nakapag-investment, no? Income statement, tapos meron dito is balance sheet.
income, expenses, then asset, liabilities. So maraming mga tao na nagbabayad ng kanilang pera, ang iba napupunta sa expenses, pero hindi lahat napupunta sa expenses, napupunta din sa asset. At yung asset na yan napupunta o nadadagdag doon sa income. Ulitin ko po, maglalagay po tayo ng arrow para makita nyo po, no? Ang maraming tao ay merong job, may trabaho, di ba? Yung mga taong mayayaman o mayaman ang kaisipan, merong income, hindi inuubos sa expenses lahat. Kung hindi, naglalagay sila ng asset. Savings, Income Producing Investment, CP, no? Savings and Income Producing Investment. Tapos, syempre, nag-generate siya, di ba? Nagpo-produce ng income. Napupunta yan balik sa income. So, pupunta naman, pwede nang panggamit sa expenses. So, yun po yung picture ng mga tao na nagbabayad ng kanilang sarili. Meron silang sapat na kita na pwede pang madagdag sa kanilang kita. So, the pay yourself first promise. I want you to make a commitment because savings is a commitment. If you will not make a commitment today, what will happen to your life? You don't have any goals, walang mangyayari sa buhay natin, and eventually, it will lead us to disaster and bankruptcy. Why? Because we don't make a commitment to grow from where we are. So make a commitment to pay yourself first. Or this is what we call the pay yourself first promise. Sulat niyo po pangalan ninyo, hereby promise that starting this week, I will start paying myself first a minimum of, how many percent? Minimum is 10%. I suggest 10%. Pero kung hindi niyo po kaya ang 10%, why not start with 1% of my gross income no later than, ilagay niyo po ang date, isulat niyo po ang date, then permahan po ninyo. That is what we call making a promise. So make it a promise. Don't promise it to anyone, promise it to yourself. Kayo po ang makakabenepisyo nito, hindi po ako. Now, if you don't do that, you have only two pains to do. Kung hindi mo gagawin yon, you have the pain of regrets. Kung gagawin mo yon, there is a pain of discipline. Yes, there is always a pain. Meron pong sakit talaga. Masakit talaga ang disiplina ng pagsisave at pag-i-invest. Pero mas masakit yung pain of regrets. Because the pain of discipline, you will suffer little by little until the very last time, no? Until it no longer be painful to you. But the pain of regrets ay nagsama-sama na doon sa pasahuli. At ang nangyayari, hindi mo na kaya dahil bankrupt ka na. So that's the terrible thing. You have to choose pain of discipline or pain of regrets. The only discipline that you can do is earn, save, and invest. So what discipline are you doing right now? Make sure that it helps you to reach your highest goal. So just leave this money alone and do nothing. Put this money in the jar. You purchase and regularly deposit this into the bank for safekeeping, not for high yield interest yet. Use this money to invest on multiple sources of passive income. Some might be paper asset or tangible assets. So maaring ngayon, wag niyo munang galawin gaano, antay-antay na mga 6 months bago niyo i-invest o di kaya 3 months, no? Pag napansin niyo medyo malaki-laki na siya, invest. Start to invest. Ngayon, maraming mga tao na napapansin nilang lumalaki na yung resources nila. I suggest, if you have time, play the game of Robert Kiyosaki, Cash Flow. Cash Flow. Maganda po yung laro na yan. And if you have this game, Cash Flow, you will understand what I mean with this. No? Na if you have enough money to buy a property, to grow, and to yield more interest for you, why not? Hindi po masama na mag-invest sa stock market. Hindi po masama sa mutual fund. But always develop a multiple sources of passive income. Hindi po sapat ang isang source ng income. Kailangan po natin ng mas maraming source of passive income so that you have enough funds to come to your life. Kung halimbawa naman po walang ibang sapat o ibang source ng income, so will you take your source only for your working income? No. Never expect to receive from your working income kasi hindi po yan sapat. Maaari sabihin mo, may pera ako sa bangko. Hindi po yan sapat. Bakit? What is your money in the bank can do? It's just very few, no? At ang interest yield niyan ay napakakunti. Why not invest it in the high interest yield later, no? So, dahan-dahan lang po, iset aside lang yung perang yan
and eventually, in the time comes, as the time comes, then you can invest. Now, this is the shocking facts that I've seen. I think this was shared by late start investor class, and I think by Philippine stock market tips and tricks. I can't remember. But this is the shocking facts, the Filipino household savings and investing. Kung titingnan nyo, only 2 out of 10 Filipino household have a bank deposit account. 20% lang po sa mga Pilipino ang may bank deposit account. Ang iba wala talagang bangko. Another, the median balance of piso deposit account is 6,875. Ito yung median, ito yung average na probable ng mga taong nag-i-invest, no? Ito yung gitna talaga. Then less than 1% or percentage of household in Metro Manila that own stocks, bonds, mutual funds, or government securities. Again, less than 100%. Nasa Metro Manila na po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Ibig sabihin, nasa capital city sila. They are more accessible to the income or to this information of stock market. But only few understand this. Then 43.8% spent more than their income. Almost 50%. Lampas kalahati, malapit sa kalahati ang mga taong ginagastos higit pa yung sa kinikita nila. Alarming po yan, very alarming. No, for me, sabi nga ni Jim Ron, don't be frustrated, be fascinated. For me, I'm not frustrated, I'm fascinated by this result. 51.5% spent as much as their income. Grabe naman yan. Spent 4.6, only spent less than their income. Tingnan mo, 4.6 lang ang gumagastos. Less than, ibig sabihin, marami talaga mga tao na hindi naging mabuting katiwala sa kanilang resources. Now, there is a comparison between bank deposit and stock funds. Per annum po sa bangko is 0.375. This is average, no? An average rate on regular savings deposit accounts. But in as stock funds is concerned, for 5 years, average return of mutual fund tracking the Philippine Stock Exchange, it is 19% per annum. Ang probable earnings niya. Now, where would you prefer? Bank deposits or stock bonds? Remember that 1 in 5 household receives financial assistance abroad. Tulad ng maraming mga OFW, no? Mga kasamahan ko dito, mga OFW, sila po ay nagpapadala sa Pilipinas. At anong nangyayari doon sa mga pinapadala sa Pilipinas? Walang natitira. Kaya sinasabi ko sa kanila dito, sa aking mga kasamahan dito, mga kapatiran sa simbahan, sabi ko, magtuturo ako sa simbahan ng ikapo at alay, pero hindi nyo ako pwedeng pigilan para ituro sa inyo paano pamahalaan ang pera. Dahil alam kong marami sa inyo dito, maybe 80% of you, ay wala talagang ipon. At anong nangyari? Pag uwi sa Pilipinas, balik sa dati. So kaya po mga kaibigan, ito pong programang ito ay dinedicate ko po talaga sa mga OFW dahil nandito po ako, nakikita ko po kahirapan nila. Meron kaming isang kapatiran dito umuwi. Sabi ko, kumusta na po? Medyo matagal-tagal na po kayo dito, di po ba? Malaki-laki na po sigurong ipon ninyo. Pwede na po kayo mag-retire. Sabi na, yun nga masakla, pastor, kahit SSS wala ako. Sabi ko, ha? SSS wala ka? Ilang taon ka rito? More than 20 years na, pastor. More than 20 years sa abroad. Umuwi ng Pilipinas. Binigyan pa namin ng pamasahe mga kapatid. O dinagdagan namin yung pamasahe niya. Dinagdagan namin yung allowance niya. Almost 100,000 yung bit-bit niya. Pagdating sa Pilipinas, tumawag uli kasi kulang pa. So, tingnan mo itong sitwasyon na ito. Bakit? Kasi walang naipon. Mga anak din sa Pilipinas ay hindi rin naging ganun ka, anong tawag nito, ka-active sa pagsisave, no? 4 out of 10 says they will put any surplus money in the bank. Sabi yan nila because it's easier to be said than done. Mas madaling sabihin, mahirap gawin. Kaya po, hindi na ako maniniwala dyan sa sabihin, magsisave ako pag may matira sa pera ko. Don't ever expect that. It's always a plan. So there are vehicles with which pay yourself first. This pay yourself first plan is a concept that you put away money today for tomorrow. So kung sa US merong 401k, sa ating bansa naman po meron tayong SSS, no?
Ang SSS po ay napakaganda kung halimbawa nagtatrabaho kayo sa kumpanya sa Pilipinas dahil automatically nakakadidak agad. Samantalang kung kayo po ay nagtatrabaho sa ibang bansa, it would be considered as self-employed, no? Tayo po ang nagbabayad sa sarili natin. Walang contribution mula sa ating mga kumpanyang pinapasukan o sa ating, siguro sa kanilang bansa, merong SSS or Social Security, pero para sa Pilipinas ay wala po. At kung natanggap man natin, ito po nangyayari madalas dito sa Jordan. Yung iba, natanggap nila yung SSS nila, or hindi naman SSS dito Social Securities ang tawag nila. Social Security natanggap nila dahil binigay sa kanila ng amo kasi hindi naman talaga pinagbabayad ng Social Security ang mga Pilipino dito sa Jordan. At ang ginawa, imbis na ang perang ito ay i-invest, pinadala sa Pilipinas kasi ibili ng bagong sasakyan ng anak, ibili ng bagong motorsiklo, ibili ng flat screen TV. Sabi ko, is mo yun, savings mo yun. Hindi mo in-expect ang perang yun. Why not invest it? Because it is for your future. So, yun po masaklap, no? Totoo po yan. Wala po akong tinatago dito, no? Pinapahayag ko po lahat ang nangyayari sa ibang bansa. At ito po ang system, na financial system dito. Ang iba pa, ayaw pa talaga mag-aral ng financial kasi nga, wala ako, hindi ako makapag-save. Isip nila yun. Yun ang problema. Isip nila ay hindi talaga maayos. So, there are also people who are really willing to change their lives and to change their future. So, sa Pilipinas, marami tayong pwedeng pag-investan, no? Meron tayong Social Security System, SSS, bonds, securities, stock market, UITF, mutual funds, no? Nandiyan yung mga mutual fund, ELFN, Sun Life, Pilam, then nandiyan yung Metrobank para sa ating mga UITF, Security Bank, at saka BPI. So, meron tayong tinatawag na Unit Investment Trust Fund. So, kayo po ang bahala kung saan kayo mag-invest. Napakarami po ng pwedeng pag-investan. Ang kailangan lang po ay magtanong, because finding is reserved for the seekers. Kung gusto mong makakasumpong, hindi maghanap. Minsan kasi nag-aabang lang tayo, nag-aantay tayo, parang si Juan Tamad, kailan mahulog ang bayabas. But we have to do something in order to achieve things in life. So make it simple, make it easy on yourself. Just contribute as much as you possibly can after you've gone through your expenses, after you've freed up the money to put into your plan. Ito yung sabi ng materials natin, no? Huwag naman pahirapan ang sarili. Start with 1%, no? Make it a commitment. Siguro sabihin mo, saka na pag may matira. Huwag naman siya sigurong ganun, no? Kahit sabihin natin, make it a commitment. Kahit 1% lang. Kung sa palagay mo, ang 1% ay hindi ganun mabigat para sa'yo, then start with 1%. Make it a habit. Because what we are doing here is a habit. Kasi kung ganito, ang matira na lang ang gagawin natin, katulad ng binanggit nga dito sa ating materials, minsan may masama din na disadvantage din na magagawa ito. Bakit? Naubos Next month, naubos wala akong masave. Next month, hanggang sa natapos na lang yung taon, wala ka talagang nasave. But if you will start with saving at least 1%, then it will grow eventually. Then, you do something great for your life, right? But make it simple. Start with 1%, then next, start with 2%. So, how much you need to save each day to have 1 million at 65? This is in dollar form. But if it is in peso, palitan nyo lang yung dollar ng peso, ha? Halimbawa, kung ikaw ay mag-umpisa sa edad na, halimbawa, maraming mga kabataan ngayon nakikinig siguro, 25 years old. Then, expected that it will yield you interest at the age of 65. So, kailangan mong mag-invest, no? Araw-araw ng 35 pesos. O, kung halimbawa 3% ang return. Kung 5% naman ang return, 21. Kung 7% ang return is 12. So, let's look at it. Alam naman natin na pwedeng mag-aabot ng 7% ang return if you will be investing in stock market. Siyempre, mataas yun, di ba? Of course, mataas din ang risk. But in mutual funds, ganun din po, no? Maganda din sa mutual fund. Pwede nyo pong subukan ito. So, ito po, kung 55 po kayo, kung mapapansin po ninyo, habang tumatanda tayo, dito na tayo mag-focus sa 7%. Ha? Habang tumatanda tayo, lumalaki ang daily savings natin. Bakit po ganun? Kasi po, balik tayo doon. Kasi po, tumatanda po tayo Ibig sabihin, kung kunting taon na lang natira, kung 55 ka, 10 taon na lang ang natira sa'yo para mag-invest. Kung 50, kaya nga sinasabi ko, habang bata pa, habang maaga pa, ay mag-impok na. Sabi nga ni Jim Rohn, the best way to plant tree, or the best time to plant tree or trees, 10 years ago.
And the second best time to plant the tree is today. May nakuha po ba kayo dun sa point na yon? 10 years ago, dapat nakapagtanim ka na sana. Pero hindi ka nagtanim eh. But there is a second best day to plant the tree. It is today. Huwag ka na magsabi, next year na ako magtanim. No, huwag kang maniwala makapag-umpisa ka. Remember, strike while the iron is hot. Habang mainit at malakas pa yung interest mo sa isang bagay, go ahead. Patuloy ka dyan sa ginagawa mo, kaibigan, invest and save. So once you have this money and you're saving every month, and you're taking it out for your pero automatically, guess what? You won't have to think about it. And better yet, you won't have the opportunity to spend it. Bakit? Hindi mo na siya magagastos eh. Bakit? Nandoon na sa Easy Investment Program mo eh. Halimbawa, tulad ng BDO, EIP, no? Easy Investment Program. Banco de Oro Unibank, UITF, Unit Investment Trust Fund, Easy Investment Program. Yun po yung BDO, UITF, EIP. So, kung ganito po, automatically nababawas, hindi mo na magagastos. Bakit? Wala sa kamay mo eh. Kasi kung nasa kamay mo yan, nagagastos mo. Now, ito po ang magandang opportunity sa atin. Invest or find companies that will help you to make your easy investment program. No? I can recommend COL para sa stock market. No? Punta kayo, meron po silang tinatawag na easy investment program doon. Pero kayo po talaga maghuhulog. Sa Banco de Oro naman po, sa BDO, meron din po sila mga kaibigan na pwede nyo pong lapitan. No? So in order to use these plans effectively, you have to educate yourself about your retirement plan options, which we will discuss in our later studies, no? Tulad ng stocks, mutual funds, or URTF, yung equivalent niya, cooperatives, bonds, real estate, and other instruments. Later on in our studies, meron po tayong 12 sessions, if I'm not wrong, 12 or 11 or 12, no, ang 12 kasi po, more on, patapos na kasi yun, parang review na lang. So 12 session po tayo, na pag-uusapan po itong iba't ibang bahagi o bagay ng investment. So sa ngayon pa lang po, nakinig kayo sa akin, naabutin pa kayo ng ilang linggo siguro bago kayo makapag-umpisa. Pero sa ngayon pa lang, aralin nyo na po yung stocks, mutual funds, UITF. At kung pupunta po kayo sa YouTube channel, punta po kayo dun sa Pesos and Cents. O di kaya po, bisitahan nyo po ako sa aking website, managelife.com, www.managelife.com, at magtanong po kayo sa akin. No? Meron po kaming contact area doon, contact us. Pagbukas mo, pwede kang i-contact mo agad kami, mga kaibigan, at magtanong, no? At pwede po namin kayong sagutin automatically. I can schedule a Skype conference with you or a Skype discussion with you for free. Don't worry, I will not be asking you money, lalo na Pilipino po kayo o Pilipino tayo, no? I would be glad to help you. Sa mga foreigner po, naniningil ako, pero sa Pilipino, bihira lang akong maningil. Maliban na lang kung milyonaryo ka talaga. Anyway, now let's go to our exercises. So what pay yourself first options do you have? That's my question. Do you have a plan at work? If so, what kind is it? Is it SSS? Is it Pag-ibig? Ito ba isang stock market or mutual fund is investment program? Kayo po ang bahala. Isulat niyo po. Next, what are you contributing to it? Ano kino-contribute mo? O how much have you contributing? If not, which kind do you want to set up? Kung wala ka pa talagang sinet up, ano ang gusto mong i-set up for you to earn or for you to reach, no? For you to be financially free for your retirement program. Now, what do you need to do from there? Well, make sure that you have adequate understanding of what this plan is doing for you. How much are you going to be able to save in a certain period of time? And the math is really simple. Don't engage in any investment scheme without any background on it. Self-education is the key. So if you really want to grow your money, mathematics is very simple. Very fundamentals po. Hindi mo kailangan dito ng x squared times xyz. Hindi na po kailangan yan dito, no? Mahalaga dito is very simple mathematics. Kung marunong po kayo mag-multiply, mag-times, this is how it works, mga kaibigan.
mas mapapadali po ang pagsusolve ng problema natin. So make a plan. Make a plan for your life. So scams target you, protect yourself. Maraming mga scammers sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, kaya mag-ingat po sa mga network marketing na hindi po legitimate. Hindi ko po sinasabing lahat ng network marketing ay scam. Sinasabi ko po hindi lahat ng network marketing ay legitimate. So kailangan po nating malaman kung legitimate ba yung isang kumpanya. Ako rin po ay isang network marketer, no? Pero hindi po ako nag-i-engage doon sa mga company na duda ako sa kanilang marketing plan or sa system na meron sila. Nag-iingat din po ako. So kung tatanungin niyo po ako kung anong network marketing ang sa palagay ko ay maganda, siguro pwede ko sabihin AIM Global, Royal Business Club, mayroon pa isa, Barley, yung Barley, Avon, maganda rin yan, Forever Living, Tupperware, Personal Collection, Splash. Bakit ko binanggit yon? Kasi doon po ako nanggaling lahat. So isang malaking tulong po na pwede nyong matingnan yon sila at masuri kung paano ba yung system na meron sila. No? Patalon-talon na ako doon sa kanilang mga kaibigan at nakakuha ako ng learning from them. So be careful with the scammers. Make sure you have enough plan. Bakit? Kung papansinin niyo po sa data natin, kung mas malaki ang knowledge nyo, I will show you the arrow. Kung mas malaki yung knowledge ninyo, ang risk ay napakaliit. Pero kung titingnan ninyo, kung ang knowledge mo ay napakaliit, ang risk talaga ay napakalaki. Ganun po yan siya mga kaibigan. Ganyan po ang bracket na dapat natin tandaan. Kung ang kaalaman mo ay napakalaki, ang risk ay lumiliit. Halimbawa, if you are a driver, is driving a risky? Yes, it is. But are you driving, but you don't have to be a risk driver, right? Hindi mo kailangan maging risko na driver. But with regards to people who don't know how to drive, para sa kanila, ang pagdadrive ay talagang risky. Kasi wala silang alam sa pagdadrive eh. No? Kung wala kang kaalaman, mahihirapan ka talaga. Halimbawa, pagtawid. No? Halimbawa, yung tumawid sa Twin Tower nung nakaraang matagal ng panahon, para sa iba, risky yun. Pero sa kanya, dahil alam na alam niya yung ginagawa yun, hindi gaano kataas ang risk compared sa mga taong walang alam sa pagtawid sa alambre. So insurance, make sure to enroll in PhilHealth as you land to our land or to our island. Mahalaga po ang insurance. Pero ito po ang tandaan din ng lahat ng ating mga kaibigan. Kung wala po kayong mga benefactors, wala kayong mga beneficiaries, alam mo, binata kayo, wala namang umaasa sa iyo kung anong mangyari sa iyo, mamatay ka, don't worry. At kung halimbawa po, meron na kayong SSS, meron naman sigurong burial at saka libreng kabaong sa SSS. Bakit kukuha ka pa ng iba pang death insurance o yung life insurance mga kaibigan? Death insurance tuloy. Life insurance na duduble. Bakit? Kailangan mo ba ng dalawang kabaong pag namatay ka? Hindi, isang kabaong lang naman kailangan, di ba? Ito, meron pang isang magandang point din sinabi ng Rich Dad Priorities. Ito yung 5 priorities niya. Number 1 is having lots of time to raise kids. Time ang issue doon. Number 2, having money to donate to charities and projected. Mga project nila, may sapat siyang perang pangmimigay. Number 3, bringing jobs and financial stability to the community. Magandang goal ito na pwede kang makapagbigay ng trabaho sa iyong community. And that is also one of my goals, mga kaibigan. As of now, we are employing certain people in our farm. No? Eventually, in the long run, we can employ an entire community to raise crops or to raise livestock, no, para doon sa farm na meron kami. So as of present time, we have few workers who are working and bringing jobs to the community. But it's not enough. I want to become a multi-million dollar person para sa ganun ay meron tayong sapat na pera na panggastos naman para doon sa pagpa-employ sa mga tao. Having time and money to take care of physical and mental health. Kasi kung may pera ka, walang problema para sa physical health kasi makapag-exercise ka na hindi ka na kailangang magtrabaho. At meron kang sapat na panahon para sa mental health mo na hindi mabu-worry yung isip mo dahil kailangan mo pang magtrabaho kahit matanda na. No? So that would be our goal.
being able to travel the world with family and friends, I like this one. I really like. But that is only that last priority. My first priority is having enough time for my kids. So as of this present time, kahit ako ngayon ay nakipag-usap sa inyo, nagbabantay ako sa um, anak ko, no? Kasi si Mrs. nasa kabilang kwarto, nag-aalaga din ng um, mga estudyante namin, no? So this is what I am sharing with you. Learn from these priorities. Make this also your priorities. So action steps. What we will do within this week or this day, take an inside look at your savings and expenses. To do this, you need to put your employment plan on the table. You need to put all your documents, including your insurance premium forms, and anything you need that is related to your financial life. Put it on the table. Take a look at it. See how much it's costing you. See how many expenses are attached to any one of your mutual funds within your plan. See how you can reduce them. Educate yourself. So, tingnan lahat ng resibo, tingnan lahat ng expenses, suriin, no? Manage your money. Ulitin ko po, money management is part of our work. Sabi ng isang magaling na lecturer, sinabi niya, all of us is part of a part-time business. And did you know what is our part-time business? Managing your own money. So we have to manage our own money, check every income, check every expenses, i-check lahat ng ari-arian, at i-double check mga kaibigan kung ito ba'y nag-generate ng income. So evaluation of annual remittance deduction, tingnan niyo po, no, taon-taon, magkano po ang nire-remit ninyo na contribution sa SSS? Sa life insurance, meron po ba? Sa PhilHealth, meron po ba kayong binilagay? Home insurance, meron po ba kayong nilagay? Investments, meron ba kayong nilagay? So make sure you have this annual investment. Or savings account, magkano bang nilalagay niyo po? Sa mutual funds, magkano nilalagay ninyo? Sa stock market or sa stocks, sa real estate, at sa other investments. Sinulat ko po dito ang possible, no? Nilagyan pa natin ng others, nang sa ganun ay meron talaga kayong option o pagpipilian o mailalagay kung ano pa ba ang dagdag na pwede nyo paglalagyan taon-taon. So divide your money, develop multiple sources of passive income, nang sa ganun po ang perang ito ay darating sa inyo from different places, no? Tulad po ng inyong lingkod, I am investing on stock market, in mutual funds, also in UITF, also in Sand and Gravel. Nag-invest din po kami sa condominiums, nag-invest din po kami sa farms, no? Sumali din ako doon sa Prinomote, doon sa investing in the Philippine stock market na farm on. Sumali din ako doon. Kung lahat po ng pamamaraan ay magkaroon ng streams, why not? Di po ba? Maging sa YouTube, sinalihan ko na rin. Because if you have multiple streams of passive income, it would be great. You are no longer working for it, but it's working for you. So make sure someone or your money will be working for you. Number 2, make the decision. It is a decision that you have to reduce the costs wherever you can find them. And make this a commitment. I'm going to take the savings that I gain from reducing cost and put them into an autopilot savings concept so that I'm automatically saving more money. I'm taking this cost reduction and turning them right back into my life prosperity plan. And it's going to work for me year in and year out. So tingnan natin what items you have to reduce from reduction list. Tingnan mo yon, anong pwede mong i-reduce. Maaring kailangan mong i-reduce yung hindi naman remittance kasi hindi mo pwedeng i-reduce na yon, no? Maaring your food allowance, no? Kung napapansin mong nasisira lang yung ibang pagkain, then why not reduce your food allowance or food budget or transportation allowance dahil napapansin mo naman hindi naman kagaanong gumagastos. So always look at this. Should be the flow of your money. This should be the flow. Lagyan natin ng arrow para hindi kayo mahihirapan. This is your income. Dapat you set aside a small portion of paying yourself first towards your financial goals. Okay? Ngayon, yung sobra, ilagay mo yung natira papunta sa expenses, right? Regular expenses. At kung may matira pa, hulog na naman yan uli dito sa financial goal. Ulitin ko, ang income po natin ay dapat unahin natin yung pay yourself first. Set aside at least 10%. At yung natira,
yun ang gagastusin natin for our expenses. At kung may matira pa dito sa expenses na yan, leftovers, ilalagay natin sa ating financial goals. Ito dapat ang financial flow natin na sa ganun, magkaroon tayo o bababayaran natin ang ating sarili. So you're just like the best business out there. There's no reason why you can't be a very tightly run corporation in and of yourself and make these things happen automatically. You are the manager of your money. So you can manage, you are your own corporation. Dapat i-manage mo yung sariling korporasyon, yung sarili mong buhay, nang sa ganon kayo po ay magkakapera. Now let's continue. All of us is working in a part-time business. Binanggit ko na po kanina, managing our money. So pay yourself first. This is the first secret of money. Money comes gladly and increasing a quantity to any man who will put by not less than 1/10 of his earnings to create an state for his future and that of his family. Ito po ang sinabi ng libro ni George S. Clason, The Richest Man in Babylon. Money will come gladly and increasing quantity. Basta ilagay natin not less than 1/10 or 10% of our earning to create a state for our future. Assignment. Meron pa assignment, no? Enroll in online banking BDO and start the UITF EIP program. I will teach you personally how to enroll in UITF if you will only enroll in online banking. This is what I always told to most of the OFW. Sabi ko, tutulungan ko kayo, basta gawin nyo rin yung dapat ninyong gagawin. Kasi hindi ako pwedeng mag-enroll para sa inyo. Kayo muna mag-enroll sa online banking at tutulungan ko kayo for UITF. Tapos na po tayo sa ating diskusyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa. Muli po, ang inyong lingkod ay inyong pong makakasama. Sa susunod po na mga araw, Lunes hanggang Huwebes, tayo po'y makikita-kitang muli. At nais ko pong ipromote ang aming Facebook page, Manage Life. Bisitahan nyo po kami or ilike po ang aking personal page na OG Solitario. O di kaya po ay bumisita po sa ating website, managelife.com. Bringing you to the top. No? Meron tayong dalawang page dyan, visitors page or clients page. Kung kayo po ay nagbayad na or kayo ay paid customers or paid clients or maaaring kliyente ko in the past, you can have an access to my clients page because this page is password protected. So only those members can access to this. Pero dahil bisita po kayo, no, halimbawa first time visitor kayo, you can visit our visitors page and look of what we are doing in this company. So maraming salamat po once again mga kaibigan. At sa YouTube channel po natin, huwag kalimutan mag-like po. Kasama ng aking buong pamilya, si Emily, si Micah at si Maxwell, kami po'y magpapaalam at magsasabi at magpapaalala sa inyo that don't just survive but also thrive. Reach for Manage Life. Dahil dito sa Manage Life, we are always committed to bring you to the top. Hanggang sa muli po, paalam at maraming salamat.